Madilim ang langit ng araw na yon sa bayan ng San Rafael, isang maliit na lugar sa gilid ng ilog na tila nakalimutan na ng gobyerno. Ang putik ay hanggang tuhod at ang tubig baha ay hindi na makatawid kung wala pang tapang. Isang banyagang lalaki ang hirap na humakbang habang bitbit ang sirang backpack at basang-basa mula ulo hanggang paa. Ang pangalan niya ay Zayed, isang dayuhan mula sa Dubai. Maputi, matangos ang ilong at halatang hindi sanay sa ganitong kalagayan. Nawawala siya. Nasnatch siya ng cellphone sa terminal. Nalublob ang kanyang pitaka sa baha. At higit sa lahat, hindi niya alam kung paano makakaalis sa kaguluhang ito. Sa kabila ng rumaragasang ulan, napansin siya ng isang dalagang nakasuot ng lumang jacket at bitbit ang plastik na may lamang kakanin. Si Lira, walang sapin ang paa, pero mabilis tumakbo sa baha na parang sanay na sanay. Nakita niyang nanginginig si Zaid sa gilid ng kalsadang may tambak na basurang umaagos. Kuya, ayos ka lang? Sigaw ni Lira habang nilapitan siya. Please, I don't know where. Nanginginig ang tinig ni Zaid habang pilit hinahanap ang tamang salita. Foreigner ka? Diyos ko, bulong ni Lira. Halika na, sumama ka sa akin. Delikato rito. Hindi na nagtanong pa si Zaid. Tumango lang siya at halos pasubsob na sumunod sa dalaga. Dinala siya nito sa isang eskinita, makipot at lubog din sa baha, pero mas ligtas kaysa sa lansangan. Pagdating nila sa isang lumang bahay na gawa sa kahoy at yero, agad silang sinalubong ng isang matandang babae. Lira, sino na namang kasama mo? Tanong ng ina niya. Naliligaw po, Nay. Wala siyang kasama, wala ring gamit. Nabaha yata ang gamit niya. Hindi na nagsalita pa ang matanda. Tinanguan si Lira at nagtungo sa kusina. Upo ka muna. What's your name? Tanong ni Lira habang iniaabot ang tuwalya. Zayed, sagot ng lalaki habang sinusubukang linisin ang sarili. I came from Dubai, vacation, but someone stole my phone and wallet and now lost. Napakamot si Lira. Hindi siya sanay sa English, pero sa kabutihang palad, may kaunting alam siya sa wikang ito dahil sa pinanood niyang mga palabas online. No phone? No money? Yes, nothing, sagot ni Zayed habang ngumiti ng pilit. Lumabas ang nanay ni Lira, may daladalang mainit na lugaw. Isinilid sa sirang tasa at inilapit kay Zayed. Eat anak, nalalagdat ka na, wika ng matanda. Zayed, hindi man naintindihan lahat, ay tumango. Kumuha ng kutsara at napatingin sa mangkok. Hindi niya kailanman naranasan kumain sa basag na tasa, lalo na ng lugaw lang at may asin. Pero sa unang subo pa lang, parang may kung anong init ang bumalot sa kanyang dibdib. Mainit, mabait, totoo. Nang gabing iyon, pinatulog siya sa lumang banig sa gilid ng silid. Si Lira ay pinahiram pa siya ng lumang t-shirt ng kanyang ama. Wala siyang unan, pero nakatulog siya ng mahimbing sa kauna-unahang pagkakataon mula nang mawala siya. Kinabukasan, nagsimula ang komunikasyon nilang dalawa. Hindi man perpekto, may paraan para magkaintindihan. Gumamit sila ng papel, drawing at kilos. Tinuruan ni Lira si Zayed ng ilang salitang Tagalog. Tinuruan naman ni Zayed si Lira ng basic English. Sa loob ng 3 araw na pamamalagi niya sa bahay nila, tila nakabuo sila ng koneksyon na hindi nabubuo sa social media o kahit sa mamahaling hotel. Bakit mo ako tinulungan? Tanong ni Zayed habang sabay silang nakaupo sa bubong ng bahay tuwing hapon. Kasi, kahit hindi kita kilala, tao ka pa rin. Lahat ng tao dapat tinutulungan, sagot ni Lira habang ngumiti. Tumahimik si Zayed. Sa Dubai, laging may kapalitang lahat. May price tag ang kabutihan. Pero dito sa parung-barong na ito, may kabutihang walang hinihintay na sukli. Noong ika-4 na araw, dumating ang isang opisyal ng barangay at isang matandang lalaki na mukhang may koneksyon sa embahada ng UAE. Nahuli sa balita si Zayed at agad silang nagtungo sa lugar. Ibinigay ang temporary passport at inihatid siya sa hotel. Lira,
Tawag ni Zayed habang lumuluha. Thank you. I will come back. I promise. I will help you. Wait for me, okay? Napatingin si Lyra at pilit mumiti. Okay? Kahit di ko sure kung totoo yan. Umalis si Zayed sakay ng itim na SUV. Naiwan si Lyra sa tabi ng kalsada, bitbit ang papel na may sulat ni Zayed. To my kind friend, I will not forget you. Hindi niya alam kung kailan o kung babalik pa ang binatang iyon. Pero sa kabila ng lahat, alam niyang kahit isang araw lang silang magkasama, may naiwan itong marka sa kanyang puso. At si Zayed, sa mismong eroplano pabalik ng Dubai, hawak ang sirang kwintas na ibinigay ni Lyra bilang pampaswerte, ay mahigpit na pumikit at nangakong hindi man niya masabi sa salita, babalikan niya ito sa tamang panahon. Tumapak muli si Zayed sa Dubai na may ibang init sa dibdib, isang pakiramdam na bago sa kanya. Habang ang karamihan sa mga pasaherong kasama niya sa eroplano ay agad nagsilipatan sa limusina at mga mamahaling sasakyan, siya'y nanatiling tahimik sa isang sulok ng airport lounge. Hawak ang isang sirang kwintas na gawa sa lumang sinulid at kwintas na plastik. Ang tanging alaala niya kay Lyra. Pagdating sa kanilang mansion, sinalubong siya ng yaya, mga security personnel, at ang matapang na mukha ng kanyang ama, si Sheikh Mansour, isang kilalang negosyante sa larangan ng oil exports. Sa unang tingin pa lang, alam na niyang hindi magugustuhan ng ama ang kanyang kwento. Ngunit hindi siya nag-atubiling ikwento ang nangyari sa Pilipinas. She was kind to me. She helped me when I had nothing, sabi ni Zayed habang nakaupo sa hapagkainan. You mean, you slept in a hut with a stranger? You lived like a beggar for days? Tugon ng kanyang ama, galitang tono. I was lost, but they treated me like family, even without knowing who I am. Patuloy ni Zayed. Do not let your emotions cloud your duty, Zayed. You are not like them. You are born to lead, not to pity the poor. Mula noon, hindi na niya nabanggit pa si Lyra sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit gabi-gabi, bago matulog, kinukuha niya ang sulat na iniwan ni Lyra. Binabasa ito ng tahimik at nilalagay sa ilalim ng kanyang unan. Habang tumatagal, lalo lang siyang nakadama ng pananabik sa pagbabalik. Lumipas ang buwan. Naging abala si Zayed sa unti-unting pagpasok sa negosyo ng kanilang pamilya. Sa edad na 21, pinaupo na siya bilang assistant director ng isang kumpanya ng shipping at petroleum logistics. Hindi madali ang mundo ng negosyante, lalo na sa Dubai, at madalas siyang napupuwersa na maging malamig at walang emosyon sa harap ng boardroom. Samantala, sa Pilipinas, si Lyra ay hindi na muling nakatanggap ng balita kay Zayed. Wala siyang numero, wala ring address. Isang pangako lang ang naiwan sa kanya. Pangakong sinubukan niyang limutin sa pagdaan ng mga taon. Pero habang lumalalim ang gabi at natutulog na ang kanyang mga kapatid sa gilid ng banig, iniisip niya kung nasaan na kaya ang lalaking iyon. Totoo kaya ang mga sinabi nito? Dumating ang pinakamabigat na pagsubok kay Lyra ng isang gabi ay bigla siyang ginising ng masamang ubo ng kanyang ama. Agad siyang tumakbo sa ospital, kasama ang kapatid niyang lalaki. Ngunit sa ER pa lang, hinarang na siya ng nurse. Ma'am, kailangan po muna nating may deposit, sabi ng receptionist. Wala po tayong libreng pasilidad ngayon. Nakikiusap po ako, tatay ko po yan. Nanginginig ang tinig ni Lyra. Pero kahit anong pilit, hindi nila tinanggap. Ilang oras lang ang lumipas. Pumanaw ang ama niya sa loob ng ambulance habang naghahanap sila ng ibang ospital. Mula noon, si Lyra na ang naging haligi ng tahanan. Pinilit niyang makapasok bilang tagalinis sa isang lokal na fast food chain. Doon niya nakilala ang ilang kaibigang naging parang pamilya na rin niya. Ngunit hindi siya tumagal. Matapos ang ilang buwan, tinanggal siya dahil nahuling natutulog sa pantry matapos ang double shift. Hindi niya na kayang suportahan ang sarili, lalo na't nagkakasakit na rin ang bunsong kapatid. Naubos ang kaunting naiipon. Isang araw, dumating ang isang lalaking may magandang pangako. Isang si Arnel na nagsabing tutulungan siya, bibigyan ng trabaho at bubuo ng pamilya. Sa kagustuhang may makapitan, pumayag si Lyra.
Ngunit sa loob ng 3 buwan, iniwan din siya nito. Dinala ang natipirang pera, pati ang cellphone na bigay ng kaibigan. Wala na namang natira. Wala na naman siyang matakbuhan. Sa panahong iyon, si Zayed ay tuluyan ng lumago ang yaman. Sa edad na 26, isa na siyang kinikilalang Prince of Logistics sa UAE. Ang kanyang mukha ay nasa billboard, kasama ng iba pang batang negosyanteng Arabo. Ngunit sa bawat event na pinupuntahan niya, sa bawat awards night, sa bawat champagne toast, may kulang. Wala siyang totoong kaibigan. Lahat may dahilan, lahat may gusto. Your smile looks forced again, Zayed. Biro ng kanyang assistant habang nasa loob sila ng kotse papunta sa isang meeting. I guess my smile retired years ago, mahinang sagot niya. Habang nilalaro sa daliri ang sirang kwintas na tinago niya sa loob ng kanyang suit pocket. Noong gabi ring iyon, habang nakatipig siya sa bintana ng skyscraper office sa gitna ng lungsod, naisip niyang bumalik. Hindi para sa negosyo, hindi para sa investment, kundi para tuparin ang bagay na matagal na niyang iniiwasan, ang kanyang utang na loob. Binuksan niya ang lumang VHS tape na nai-record pa noong 2016. Video ng pagtawa ni Lira habang hawak ang kamera. Pinapanood siya habang naglalakad sa baha. Hoy Zayed, malunod ka riyan! Tumawa ang boses ni Lira sa tape. Kasunod ang kanyang ngiting pagod at punong-puno ng buhay. Tumulo ang luha ni Zayed. At nang gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng 8 taon, sinulat niya sa diary niya, I will go back. Tomorrow, I will find her. Hindi madali ang maging anak ng isang bilyonaryo sa Dubai, lalo na kung ikaw ang nag-iisang tagapagmana ng isang imperyong itinayo sa ilalim ng araw at langis. Araw-araw ay puno ng tagumpay si Zayed. Pagsasanay sa mga board meeting, pagbiyahe patungo sa iba't ibang bansa, pakikipagkamay sa mga diplomat, pag-upo sa negosyasyon at pagngiti sa mga kamera. Ngunit sa likod ng lahat ng tagumpay, may isang bagay na matagal nang nawala sa kanya, ang kaligayahan. Sa edad na 28, si Zayed ay kilala na bilang prinsipe ng logistics sa gitnang silangan. Ang kanyang pangalan ay nakaukit sa mga opisina ng mahigit 50 kumpanya sa buong mundo. Ngunit kung titingnan mo ang kanyang mga mata, tila wala itong kislap. May lungkot sa likod ng kayamanang hindi niya maibahagi kahit kanino. Boss, pwede po kayong magpahinga muna. Tapos na po ang interview sa CNBC. Wika ng kanyang executive assistant na si Lami. I don't want to go home. Sagot ni Zayed habang nakatayo sa teres ng kanilang penthouse. Tanaw ang malamig na city lights ng Dubai. Home doesn't feel like home anymore. Gusto niyo pong sumama sa yacht party ni na Sheikh Khalid? Alok ni Rami, sinusubukang ayain si Zayed na muling makisalamuha. No, I just want to think. Gabi-gabi na lang, ganito ang nararamdaman ni Zayed. Sa tuwing tatanggalin niya ang kanyang necktie at itatabi ang mamahaling relo. Bubuksan niya ang drawer at ilalabas ang isang maliit na kahon. Nasa loob nito ang sirang kwintas na may plastic na puso, medyo faded na ang kulay at may kaunting gasgas. Doon niya nararamdaman na totoo pa rin ang isang bahagi ng pagkatao niya. Tuwing gabi, pinapanood niya ang lumang VHS na pinatransfer niya sa digital file. Lira, ang babaeng kumupkup sa kanya, ang tanging alaala ng panahong totoo siyang humalakhak. Sa video, may mga eksenang kumakain sila ng lugaw habang basa pa ang kanilang damit. Mga sandaling tumatawa sila sa payak na laro ng tansan at mga pag-uusap na pinuputol ng ulan. Ngunit sa harap ng mga empleyado niya, kailangang matatag si Zayed. Kailangang palaging tama ang diskarte, palaging may plano, palaging may ngiti, kahit pilit. Isang araw, sa isang corporate event para sa pagpapasinaya ng bagong logistics hub, isang babaeng reporter ang lumapit sa kanya. Mr. Zayed, you are now one of the youngest billionaires in the region. Can you share with us what truly makes you happy? Napatingin si Zayed sa kamera. Walang agad na lumabas na sagot. Tumahimik ang buong press room. Honestly, bulong niya habang nakatingin sa layo. It's not in the millions. It's not even here. Nagkatinginan ang mga taga-media. Parang hindi nila naintindihan. Ngunit para kay Zayed,
malinaw ang ibig niyang sabihin. Ang tunay na saya ay naiwan niya sa estero, sa isang barong-barong, sa isang ngiti ng isang babaeng hindi kailanman humingi ng kapalit. Sa sumunod na linggo, dumalo siya sa isang gala dinner para sa mga royal business families. Doon, muli siyang pinilit ng kanyang ama na makipagkilala sa mga anak ng iba't ibang sheikh at prinsesa mula sa Qatar, Bahrain at Oman. May isang dalagang Arabong napakaganda ang ipinakilala sa kanya, si Noura. Marunong magsalita ng 4 na wika, edukado sa London, at may dugong maharlika. Sa lahat ng pagkakataon, siya ang perpektong inaasahan para kay Zayed. Ngunit hindi niya magawang tumawa. Hindi niya magawang tumingin sa babae ng may interes. Kahit gaano kaganda ang ngiti nito, iba pa rin ang nakikita niyang muka, ang kay Lira. "Nababagot ka, anak," wika ng kanyang ama sa isang gilid ng mesa. "Hindi ako nababagot. Naiiba lang ang pananaw ko, ama," sagot niya. Ang tunay na halaga ng tao, hindi nasusupat sa ginto sa kanyang leeg o bigat ng apelyido niya. Zayed, huwag mong kalimutan sino ka. Isa kang Al-Mansur. Hindi ka ipinanganak para lang mapahanga ng simpleng alaala. Pero hindi iyon kailanman nawala sa isip niya. Sa halip, mas lalo pa siyang naging determinado. Isang gabi, habang mag-isa sa opisina, humawak siya sa isang lumang sketchpad na ginamit niya noong wala pa siya sa corporate world. Isa itong simpleng drawing ng estero, ng batang lalaking sumasalo ng ulan at isang babaeng may hawak na basket ng kakanin. Nagdesisyon siya. Hindi na siya magpapaliban. Kinabukasan, nag-issue siya ng memo sa kanyang core team. "I will be on an indefinite personal leave. Rami, you're in charge. Coordinate with the board. I'm going somewhere I should have gone a long time ago." Nagulat si Rami. "Sir, Dubai Week is coming. You have keynote speeches, panel talks, press commitments. I don't care. Cancel or assign someone else. I need to find someone. Someone I promised to come back for." Umalis siya ng Dubai nang walang announcement sa media. Wala siyang bitbit kundi ang sirang kwintas, ang kanyang diary at isang translator na kaibigan niya na handang tumulong sa Pilipinas. Sa kanyang puso, may kaba. Dahil mahigit 8 taon na rin ang lumipas, hindi niya alam kung saan magsisimula. Pero alam niya, sa dami ng milyong hawak niya, isa lang ang mahalaga sa ngayon, ang isang pangako. At sa paglapag ng eroplano niya sa Ninoy Aquino International Airport, sa unang hakbang niya sa tarmac ng Pilipinas, huminga siya ng malalim, ipinikit ang mata at pabulong na sinabi sa sarili, "Lira, I'm finally back." Pagbukas ng pintuan ng itim na SUV sa labas ng Terminal 3, agad na bumungad sa mukha ni Zayed ang mainit at maalinsangang hangin ng Maynila. Malayo ito sa preskong hangin ng disyerto ng Dubai, ngunit para sa kanya, ito ang pinakaimportanteng lugar sa mundo ngayon. Suot ang isang simpleng polo shirt, maong at baseball cap, halos hindi siya makilala. Sinabayan siya ng kaibigan niyang translator na si Arvin, isang Pilipinong matagal na niyang business consultant sa ibang bansa. "Sir Zayed, hindi to magiging madali 8 taon na yun. Hindi pa natin alam kung may nagbago na sa tirahan o kung nandito pa siya," wika ni Arvin habang sumasakay sila sa van. "I know," sagot ni Zayed. "But I'll take the risk. I made a promise." Unang destinasyon nila, ang lumang lugar kung saan dating nakatira si Lira. Inabot sila ng halos 2 oras sa traffic bago makarating sa mismong gilid ng dating estero sa San Rafael. Pero pagdating nila, halos hindi na niya makilala ang paligid. May mga bagong low-cost apartments na itinayo at may mga warning signs na no trespassing, private property. Bumaba si Zayed at marahang nilibot ang paligid. Wala na ang mga barong-barong, wala na ang bahay na pinagtuluyan niya noon. Wala na ring mga taong kahawig ni Lira. Parang pinawi ng panahon ang lahat ng alaala. "Hindi ito yung iniwan ko," mahinanyang sambit habang nakatitig sa isang haligi na tila bahagi ng dating bahay ni Lira. "It's gone."
Nagtanong-tanong sila sa mga taga roon. May isang lalaking may hawak na kariton ng taho ang nagsabing dati raw may mga nakatira roon na pinatalsik 5 taon na ang nakalilipas nang ginawang proyekto ng LGU ang lugar. Naaalala niyo po ba kung anong pangalan ng babae? Tanong ni Arvin. Madami-dami yung pinalayas dyan eh. Pero parang may isang babae noon, laging may kasama na mga bata, palimos ng palimos, tagatindang takanin daw dati. Hindi ko na matandaan ang pangalan, sagot ng taho vendor. Kasama ang mga bata? Tanong ni Zayed, na biglang kinabahan. Oo, 3 paslit. Hindi mo matitiis, lagi sa gilid ng palengke, minsan sa overpass. Pero matagal na rin yon. Ngayon, di na sila rumuronda. Umalis sila sa lugar na iyon na tila wala ng pag-asang makakuha pa ng konkretong impormasyon. Pero hindi sumuko si Zayed. Sa loob ng sumunod na 3 araw, bumalik sila sa iba't ibang lugar sa Maynila. Sa mga palengke, kalsada, gilid ng simbahan. Nakipag-usap sila sa mga pulubi, vendors, traffic enforcers at mga taga-barangay. May isang matandang tindera ng isaw sa ilalim ng flyover sa Quiapo ang biglang nagsalita nang mabanggit ni Zayed ang kwintas ni Lira. Parang may nakita ako dati na babae na may ganyang suot. Luma na ang kwintas, parang laruan, pero palaging suot ng babae kahit marungis siya. Palaboy na may hawak na batang payat, minsan 2 pa. Laging nasa tapat ng simbahan. Pero minsan na lang lumabas yun. Siguro 1 taon na rin yon mula nang huli ko siyang makita. Agad na sumiklab ang kaba sa dibdib ni Zayed. Pinuntahan nila ang simbahan kinabukasan at umupo siya sa isang gilid kung saan pwedeng masilip ang bawat dumadaan. Halos kalahating araw siyang nanood sa mga taong nagdaraan. Mga matanda, bata, babae, lalaking palaboy, pero walang mukha na pamilyar. Wala si Lira. Maybe she left Manila, bulong ni Arvin habang humihikab na sa tabi. Baka nasa probinsya na siya, or something worse. No, she's here. I can feel it, sagot ni Zayed. Matigas ang paninindigan. I just don't know where. Lumipas ang 6 na araw na walang lead. Hanggang isang umaga, habang nag-aalmusal si Zayed sa isang karinderyang malapit sa riles ng tren, may batang lalaking nakasilip sa labas at nanlilimos. Napansin ng bata ang bracelet sa kamay ni Zayed at biglang nagsalita. Kuya, nakita ko na yan dati sa isang ate sa ilalim ng tulay. Agad na tumayo si Zayed. Under the bridge? Saan? Ilan taon na? Saan nga bata? Tanong ni Arvin. Agad inabutan ng pera ang bata. Doon po sa tulay sa may Pasig. May babae doon. Laging may 2 bata. Naguhukay ng kalakal. May suot siyang kwintas na luma. Hindi na nag-aksaya ng oras si Zayed. Sumakay sila ng taxi at tumulak sa tinukoy na lugar. Pagdating nila sa ilalim ng tulay, naamoy agad nila ang matapang na amoy ng kanal at basura. May ilang karton na ginawang sapin, isang basag na balde ng tubig, at isang patong-patong na sako ng uling na ginawang bubong. At doon, sa pinakagilid, may isang babaeng payat, nakasuot ng maluwag na t-shirt na tila hinirampas sa ibang tao. Ang buhok niya ay gusot, ang mukha'y maputla, at ang mga mata ay may guhit ng pagod at paghihirap. Kasama niya ang 2 batang halos kapareho ng suot. Payat, marungis, ngunit mukhang kalmado sa kanyang piling. Hindi makagalaw si Zayd, nanginginig ang kanyang tuhod at tila nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Tinitigan niya ang babaeng iyon, ang bawat guhit ng mukha, ang paraan ng pagyuko, ang hawak sa mga bata. Ito si Lira, pero ibang-iba na sa alaalang iniwan niya. Lira, bulong niya. Halos hindi lumalabas ang boses. Walang sagot. Hindi siya napansin ng babae. Abala ito sa pagsasali ng kanin sa isang basag na plastic container. Kaning baboy. Wala man lang ulam. Napatras si Zayed at napaupo sa gilid. Hawak niya ang kwintas sa kanyang palad. Ang babaeng minsang nagligtas sa kanya, ang babaeng tinulungan siya ng walang hinihinging kapalit. Ngayon ay halos wala ng dignidad, wala ng lakas.
at halos wala na ring pagkatao. At sa gitna ng basang semento, putik at amoy ng dumi, doon siya tumulo ng luha. Hindi niya akalain na sa pagbabalik niya, ganito niya matatagpuan ang kaibigan. Mainit ang araw pero basang-basa pa rin ang semento sa ilalim ng tulay. Halatang bagong linis ng ulan, ngunit kasabay ng banayad na hangin ay ang tamoy ng panis na pagkain, dumi ng tao at sangsang ng tubig kanal na humahalo sa paligid. Nakatayo sa isang sulok si Zayed, halos hindi makahinga sa nakikitang tanawin. Tila napako ang kanyang mga paa habang pinagmamasdan ng babae na walang kamalay-malay sa kanyang pagdating, si Lira. Nag-ayos si Lira ng pinagtagpi-tagping plastik na pinagsisidlan ng pinaghirapang pagkain. Lumang kanin na kinaskas mula sa gilid ng karinderya, hinaluan ng tubig para dumami at nilagyan ng onting asin. Sa tabi niya, dalawang batang walang suot na sapatos, ang tahimik na nakaupo, tila sanay na sanay sa ganitong kalagayan. "Kuya, yan na yung ate na sinasabi ko." Bulong ng batang namulot sa kanila sa karinderya. "Diyan na siya nakatira." Tumango si Zayed, pero hindi pa rin makalapit. Sa dami ng inimagine niyang muling pagkikita nila, ito ang huling senaryong sumagi sa isip niya. Ang babaeng minsang nagpakain sa kanya ng lugaw, ay ngayon ay pinapapakain na lamang ng aning baboy ang mga batang di niya kadugo. "Ate Lira!" Sigaw ng bata, sabay takbo papalapit. Napalingon si Lira, agad niyang nilapitan ng bata at niluhuran. "Uy bunso, saan ka na naman galing? Di ba sabi ko sa'yo huwag kang lalayo?" Tinapik-tapik niya ang buhok nito habang yakap-yakap sa isa niyang braso. At doon, sa gilid ng kanyang balikat, nakita ni Zayed ang kwintas. Ang parehong kwintas na ibinigay niya noon. Sirang plastik, puting sinulid at may faded na heart pendant. "Lira!" Mahina ang gunit lumulutang na boses ni Zayed ang pumunit sa katahimikan. Nag-angat ng tingin si Lira. Napakurap siya, tila di makapaniwala. Tinitigan niya ng matagal ang lalaking nakasuot ng simpleng puting polo. May balbasin at tila pagod na mata. Ngunit may mukhang hindi nagbago. Si Zayed. "Zayed!" Usal niya habang unti-unting tumayo. Tumango si Zayed. Bakas sa mukha ang hindi maipaliwanag na emosyon. "Zayed, I came back, like I said I would." Parang hindi alam kung dapat ba siyang lumapit o tumakbo palayo. Hindi ako makapaniwala. Diyos ko! Biglang napaluhod si Lira, pero hindi dahil sa tuwa, dahil sa hiya. Tinakpan niya ang mukha niya gamit ang kanyang mga palad, habang ang mga luha ay bigla na lang bumagsak na parang ulan. "I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request." Sa likuran nila, ang dalawang bata ay dahan-dahang lumapit. "Mama Lira, okay ka lang po?" Agad silang niyakap ni Lira habang pinapahid ang luha. "Okay lang tayo mga anak, wala tayong dapat ikahiya." Muling tumayo si Zayed at hinawakan ang balikat ni Lira. "Halika, sasama ka sa akin. May kotse akong dala. Dadalhin kita sa ligtas na lugar. May matutulugan kang kama, malilinis na damit, tamang pagkain. Hindi para bayaran ang utang ko, kundi dahil kaibigan kita. At hindi kita kayang iwan sa ganitong kalagayan." Ngunit umiling si Lira at ang sagot niya ay nagpahinto sa mundo ni Zayed. "Zayed, wala akong karapatang sumama sa iyo. Baka mamaya isipin ng ibang tao na ginagamit lang kita. Baka mamaya siraan ka pa. Alam mo bang minsan, ako na ang naniniwala na walang ibang pwedeng tumanggap sa akin. Lira, wala akong pakialam sa sinasabi ng iba. I came back not because I felt obligated. I came back because I cared." Tahimik si Lira, tila hindi pa rin kayang paniwalaan ang lahat ng ito. Ngunit bigla, nag-iba ang ihip ng hangin. Napansin ni Zayed na medyo humihinga ng malalim si Lira. Nanginginig ang kanyang katawan, pawisan ang kanyang noo, at may tila kakaibang tunog na lumalabas sa kanyang dibdib. Malalim, masakit, parang hinahabol ang hininga. "Lira, are you okay?" "Ubo lang to, sanay na ako." Pilit na sagot ni Lira. Ngunit biglang bumagsak ang kanyang katawan sa bisig ng isa sa mga bata. "Lira!" Agad siyang sinalo ni Zayed.
Ramdam niya ang init ng katawan ni Lira. Mataas ang lagnat. Hindi na siya nagdalawang isip. Tumakbo siya sa kotse at agad na tinawag si Arvin. "We need to take her to the hospital, now!" Habang nasa loob ng sasakyan, pilit na ginigising ni Zayed si Lira. Hawak niya ang kamay nito habang binabantayan ang dalawang batang umiiyak sa likod. "Please, wag mo akong iwan. You said you're not worth saving, but I came here for you." Wala nang malay si Lira, ngunit pinisil nito ang kamay ni Zayed. Mahina, pero sapat para iparamdam na naririnig pa rin siya. At habang tumatakbo ang sasakyan papuntang ospital, sa ilalim ng araw na tirik sa lungsod ng Maynila, hindi na prinsipe ang tingin ni Zayed sa sarili. Isa na lang siyang simpleng kaibigan na gustong itama ang isang pangakong hindi niya kayang baliwalain. Mabilis ang galaw ng mga doktor at nurse sa emergency room nang isugod si Lira sa private hospital na pagmamay-ari ng isang partner ni Zayed. Basang-basa pa ang kanyang damit at amoy kalye, pero walang sinuman ang nagtanong o humusga. Sa utos ni Zayed, agad siyang binigyan ng kumot, oxygen at niresetahan ng mga unang gamot habang ina-assess ang kanyang kondisyon. May infection po siya sa baga. Matagal na sigurong hindi nagpapahinga at pinipilit pa ang sarili. Paliwanag ng doktor sa isang gilid ng kwarto habang sinusulat sa chart ang kondisyon ni Lira. Exhaustion, dehydration at acute respiratory infection. Good thing dinala niyo siya agad. Nakaupo si Zayed sa isang sulok ng kwarto, nakayuko, pinagmamasdan si Lira na may nakakabit na swero at mask sa mukha. Sa tabi niya ay nakaupo ang dalawang bata. Tahimik, walang imik, pero bakas sa kanilang mga mata ang takot at pangungulila. Lumapit si Zayed sa kanila, dahan-dahan at lumuhod para maging ka-level ng kanilang mga mata. "Anong pangalan ninyo?" Tanong niya sa wikang may halong Ingles, pero may lambing. "Ako po si Kiko, siya si Baby Ria," sagot ng batang lalaki, mga 7 taon gulang, habang yakap-yakap ang batang babae na mga 3 taon pa lang. "Mga anak ba kayo ni Lira?" tanong ni Zayed, dahan-dahan ang tono. Umiling si Kiko. "Hindi po, hindi niya po kami anak. Pero siya ang nanay namin. Siya lang po yung tumanggap sa amin." Napatingin si Zayed, "Anong ibig mong sabihin?" Lumunok si Kiko bago nagsalita. "Ako po, iniwan ng nanay ko sa kariton dati. Nung bata pa po ako, umiiyak ako sa gilid ng simbahan. Si Ate Lira po ang tumulong sa akin. Simula po noon, lagi na niya akong kasama. Si Ria naman, iniwan ng tatay sa kalsada. Niyakap lang niya at pinatulog sa tiyan niya. Wala siyang sariling anak?" tanong ni Zayed, halos pabulong. "Wala po, pero kami po ang pamilya niya." Hindi agad nakasagot si Zayed. Tinapik niya ang balikat ni Kiko at marahang ngumiti. "Kayo na rin ang pamilya ko simula ngayon." Lumipas ang mga oras at unti-unting bumaba ang lagnat ni Lira. Naging mas kalmado ang kanyang paghinga. Tila naibsan ang bigat sa kanyang dibdib. Maya-maya idinilat niya ang kanyang mga mata. Natulala siya saglit sa puting kisame. Tiningnan ang paligid. Nang makita si Zayed, agad siyang naluha. "Bakit mo ginagawa to, Zayed?" Mahina niyang wika. "Dahil kaibigan kita, dahil ikaw ang sumalo sa akin noong wala akong wala. Dahil ako naman ang dapat na sumalo sa iyo ngayon. Hindi mo kailangang gawin to." "Hindi ko kailangang gawin, oo. Pero gusto kong gawin. Lira, ilang taon na akong nabubuhay sa mga taong peke ang ngiti. Ikaw lang ang tao sa buong mundo na tinulungan ako na walang hinihintay na kapalit." Pumikit si Lira at napahinga ng malalim. Muling dumaloy ang luha sa kanyang pisngi. Walang masabi. Alam niyang hindi niya kayang suklian ang lahat ng ito. Pero para sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng konting ginhawa na may taong naniniwala pa rin sa kanya. Kinabukasan, inilipat sila sa isang private suite. Si Kiko at Ria ay binigyan ng bagong damit at laruan. Inuntahan sila ni Arvin para iproseso ang nakaligal na dokumento ni Lira at ng mga bata. Ayon kay Zayed, plano niyang ipaayos ang mga birth certificate, ID at lahat ng kakailanganin para ma-reintegrate sila sa normal na lipunan. "Hindi biro ang responsibilidad na to, boss.
ani Arvin habang kausap si Zayed sa hallway. Pero kung ikaw ang magdedesisyon, tutulungan kita sa lahat ng aspeto. Hindi ito tungkol sa utang na loob. Ito na ang pagkakataon kong bumawi, hindi lang kay Lyra, kundi sa lahat ng katulad niya. Sa mga sumunod na araw, nagsimula ring magbukas si Lyra. Unti-unti niyang ikinuwento ang mga pinagdaanan. Ang pagkamatay ng kanyang ama sa labas ng ospital dahil sa kawalan ng pambayad. Ang hindi natapos na pag-aaral dahil kailangang magtrabaho para sa mga kapatid. Ang panluloko sa kanya ng lalaking pinangakuan siyang bubuhayin. At ang mga batang ulila na napulot niya sa lansangan na naging rason niya para mabuhay pa. Hindi ko sila anak, pero sa tuwing tinitingnan ko sila, naaalala ko ang sarili ko. Wala ring gustong sumalo sa akin noon. Kaya kahit wala akong pera, kahit gutom ako, basta sila may makain, sapat na yon. Bakit hindi ka humingi ng tulong? Tanong ni Zayed habang tinatanggal ang prutas sa basket para ipakain kay Lyra. Saan ako lalapit? Ilang ulit akong tinanggihan dahil wala akong diploma, wala akong valid ID, at wala akong tahanan. Sanay na kong humarap sa pinto na isinara sa mukha ko, kaya sinanay ko na lang ang sarili ko na hindi humingi. Tumango si Zayed, kaya ngayon ako naman ang pupunit sa mga pintuang yon para sa'yo. Sa paglabas nila ng ospital, hindi na bumalik si Lyra sa ilalim ng tulay. Ipinag-utos ni Zayed na pansamantalang ipatira siya sa isang maliit ngunit maayos na unit ng apartment na malapit sa isang learning center para sa mga bata. May kama, may banyo, may kusina, may dignidad. Habang pinapanood ni Lyra si Kiko na nagdodrawing sa sahig gamit ang bagong Crayola, napangiti siya ng payapa. Sa wakas, hindi na niya kailangang gumising sa takot. Hindi na niya kailangang habulin ang oras para sa tira-tirang pagkain. At higit sa lahat, hindi na siya kailangang magkunwaring matatag sapagkat may mga balikat na handang saluhin siya ngayon. At sa unang gabi sa bagong tahanan, habang pinapatulog niya si Ria sa kandungan, marahang dumungaw sa pintuan si Zayed. "Pwede akong pumasok?" tanong nito. Tumango si Lyra. "Halika, dito ka muna. Tahimik ang gabi ngayon." Lumapit si Zayed at umupo sa sahig, malapit sa pinto. Tahimik silang nagtitigan. Sa katahimikan ng silid, isang damdaming hindi maipaliwanag ang bumalot sa kanilang dalawa. Hindi romansa, kundi isang koneksyong pinagtagpi ng panahon, pasakit at kabutihang walang kapalit. At sa isang dahan-dahang pagyuko ng ulo ni Zayed at ngiti ni Lyra, nagsimula ng maghilom ang mga peklat ng nakaraan. 3 araw makalipas ang paglabas ni Lyra sa ospital. Unti-unti siyang nasanay sa bagong tahanan na inihanda ni Zayed para sa kanila. Maliit pero maaliwalas ang unit. May sariling palikuran, lutuan at isang palapag ng bagong potson kung saan sila magkakasamang natutulog. Hindi pa rin makapaniwala si Lyra na may mga gamit silang totoo. Tamang kumot, bagong sapatos ang mga bata at pagkain sa loob ng refrigerator. Ngunit sa kabila ng kaginhawaan, hindi niya maiwasang makaramdam ng pangamba. Nagtatanong ang puso niya kung hanggang kailan ito magtatagal. Ano ba talaga ang pakay ni Zayed? At bakit ngayon lang siya bumalik? Isang umaga, habang nagsusuklay ng buhok si Lyra sa harap ng maliit na salamin, napansin niyang nakatitig sa kanya si Zayed mula sa bukas na pintuan ng silid. "Pasensya na, gising na pala kayo," sabi ni Zayed habang nakangiti. "Maaga akong gumigising. Sanay pa rin ang katawan." Sagot ni Lyra, iniiwas ang tingin. "Hindi mo na kailangang gumising ng maaga para lang maghanap ng makakain." Sagot ni Zayed. "Ngayon, dapat ka nang matutong magpahinga." Tahimik si Lyra. Parang hindi pa rin siya sanay na may taong nagsasalita sa kanya ng ganito. Walang hinihinging kapalit, walang halong panghuhusga. Lumapit si Zayed at dahan-dahang iniabot ang isang lumang bagay na nabalot sa panyo. Pagbukas ni Lyra, natakunot ang kanyang noo. Isang maliit na luma at kalawangin na larawan, nilang dalawa iyon, nung unang araw na magkasama sila sa estero. Nang may bumisita na dayuhang volunteer at kinunan sila ng larawan.
Hawak niya noon ang isang pirasong puto at si Zayed ay natutuwang kumakain ng lugaw sa sirang tasa. Tinatago ko ito simula pa noon. Wika ni Zayed. Hindi ko alam kung bakit. Pero tuwing tinitingnan ko ito, naaalala ko kung paano ako tinrato bilang tao, hindi bilang prinsipe. Kinitigan ni Lyra ang larawan. Tumulo ang luha niya. Akala ko nakalimutan mo na ako. Akala ko yung mga sinabi mo noon salita lang. Noong panahong yon bata pa ako. Maraming humadlang para tuparin ko ang sinabi ko. Pero ngayon, wala nang pumipigil. And I'm here, Lyra. I meant everything. Ibang magiba ang timpla ng mukha ni Lyra. Napaatras siya ng bahagya. Zayed, hindi ako sigurado kung tama pa na nandito ka. Anong ibig mong sabihin? Hindi ito para sa'yo. Ang ganitong buhay, ang ganitong kwento. Hindi ako ang tipo ng babaeng ipagmamalaki ng isang katulad mo. Baka mamaya akalain ng mga tao, ginagamit lang kita. Baka sirain ka pa nila dahil sakin. Napabuntong hininga si Zayed. Lyra, wala akong pakialam sa sasabihin ng iba. Alam ko kung sino ka. Alam ko kung anong ginawa mo para sakin. Hindi ko hinahanap ang reputasyon. Hinahanap ko ang totoo. At totoo ka. Pero hindi ako kasing kinang ng mga babaeng kasama mo sa Dubai. Hindi ako marunong magsuot ng mamahaling damit. Hindi ako marunong sa mga protocol. Hindi ako edukado. Pero ikaw ang nagturo sa akin ng kabutihang hindi tinuturo sa paaralan. Sandaling tumahimik si Lyra. Humigpit ang hawak niya sa larawang ibinigay ni Zayed. Maya-maya, biglang nagring ang cellphone ni Zayed. Tumawag si Rami, ang kanyang assistant sa Dubai. Sir, may kailangan po kayong i-check na memo. Pati yung board meeting sa Thursday, nag-aalala na po ang mga direktor. Baka raw hindi kayo babalik. I'll get back to you, sagot ni Zayed. Mabilis na pinatay ang tawag. May iniwan kang responsibilidad? Di ba? Tanong ni Lyra. May mas mahalaga akong tinutupad ngayon, sagot niya. Napayuko si Lyra. May bahagi sa kanyang puso na natutuwang andyan si Zaid. Ngunit may parte ring hindi matanggap na posibleng siya ang maging dahilan ng pagkawasak ng imahe ng isang prinsipe. Kinaumagahan, lumabas si Lyra para bumili ng gatas para kay Ria. Sa labas ng convenience store, may dalawang babaeng kilala niya noon pa. Mga dating kaibigan sa trabaho. Uy, Lyra? Ikaw ba yan? Ani ng isa, sabay nguso sa kanyang suot. Ang linis mo na ngayon ah. May sugar daddy ka na? Napatigil si Lyra. Hindi, kaibigan ko lang siya. Matagal na kaming magkaibigan. Kaibigan? Bakit siya lang mag-isang gumagastos para sa'yo? Huwag mo ang itanggi. Alam namin kung anong klaseng babae ka. Hindi na nakasagot si Lyra. Tahimik siyang lumakad palayo. Hawak ang plastik na may naman lang na gatas at tinapay. Sa mata ng mundo, wala pa rin siyang halaga. Kahit ilang paligo, ilang damit ang isuot niya, babalik at babalik ang tanong, karapat-dapat ba siyang katabi ng isang prinsipe? Pagdating sa bahay, nadatnan niyang inaayos ni Zayed ang lamesa. May dala siyang bagong food tray, Pinoy na pagkain, adobong manok, sinigang, at manggang hilaw na may bagoong. Para sa iyo to, hindi gourmet pero masarap, sabay ngiti ni Zayed. Hindi agad sumagot si Lyra. Umupo siya sa isang gilid ng lamesa. Tiningnan ang pagkain, tapos si Zayed. Sumagot, bakit mo ginagawa to, Zayed? Anong nakikita mo sa akin? Saglit siyang tumahimik. Tiningnan niya ang babae sa harapan niya. Marungis pa rin ang ilang bahagi ng pagkatao. May peklat ng kahapon. Pero may mga mata na marunong lumaban kahit hindi na marunong mangarap. Ang nakikita ko sa'yo, ulit ni Zayed. Isang taong hindi kailanman tumalikod sa kabutihan. Kahit giniba na ng mundo. At sa simpleng sagot na iyon, unti-unting lumuwag ang dibdib ni Lyra. Hindi niya kailangang maging perpekto. Hindi niya kailangang maging kasing yaman o kasing ganda ng inaasahan. Dahil sa mga mata ni Zayed, sapat na siya kahit pa hindi maalam kung anong mangyayari bukas. Kahit pa hindi pa rin niya kayang tanggapin ng buo ang sarili. Ngunit ngayong gabi, sa simpleng hapag na iyon, sa pag-ikot ng kutsara sa mangkok ng sinigang, at sa pagbabalik ng kwento nilang sinira ng panahon, alam niyang may umuusbong na panibagong simula
hindi sa yaman kundi sa tiwala. Magkakasunod ang araw ng paghilom, hindi lang sa katawan ni Lyra, kundi sa mga sugat na matagal nang nanatili sa kanyang puso. Isang linggong matapos siyang mailabas mula sa ospital at mailipat sa bagong tirahan, nagsimula na siyang magsaing, maglaba, at muli, hawakan ang gatas ng mga bata na may kaunting ngiti sa labi. Hindi na siya natutulog ng gutom. Hindi na siya natatakot sa bawat pagkatok sa pintuan. Ngunit alam niyang higit sa mga materyal na bagay, may mas malalim na kailangang ayusin. Ang sarili niya, ang dignidad, ang kakayahang muling tumayo sa sariling paa. Isang umaga, nadatnan niya si Zayed sa sala, abala sa pagbabasa ng ilang dokumento. May mga form, ID application, at isang folder na may logo ng isang vocational school. Para saan yan? Tanong ni Lyra habang naglalakad papunta sa kusina. Mumiti si Zayed. Para sa'yo. Naku Zayed, huwag na. Sapat na itong ginagawa mo. Hindi ko na kailangan ng dagdag na gastos pa mula sa'yo. Hindi ito gastos, ito'y simula. Lyra, matalino ka, may diskarte ka. Pero giniba ka lang ng sistema. Panahon na para bumawi ka. Lumapit siya at ipinakita ang laman ng folder. Isang enrollment form para sa kursong Office Administration sa isang kilalang TESDA Accredited Center. May kasama pa itong printed schedule, listahan ng mga kakailanganing requirements at application para sa scholarship grant. Gusto kitang tulungan, pero gusto ko ring makita kang tumutulong sa sarili mo. Wika ni Zayed. Hindi ko layuning ilayo ka sa hirap at ipirmi sa pangangalaga ko. Gusto kong ibalik yung dating Lyra na lumalaban. Napatingin si Lyra sa kanyang mga palad. Lumang-luma, may peklat ng trabaho, may bakas ng basahan at paglalabada. Saglit siyang natahimik, ngunit dahan-dahang tinanggap ang folder. Salamat, mahina niyang tugon. Susubukan ko. Hindi doon natapos ang pagsisimula. Sa tulong ni Arvin, isinama ni Zayed si Lyra sa opisina ng munisipyo para ipaayos ang birth certificate niya na ilang beses nang kinansela sa mga aplikasyon noon. Sa loob ng ilang linggo, nakuha rin nila ang government-issued IB na hindi na niya inakalang makakamit pa. Sa unang pagkakataon, hindi na siya basta-basta babae sa ilalim ng tulay. Isa na siyang rehistradong mamamayan. Kasabay nito, tinulungan din ni Zayed na makipag-ugnayan si Lyra sa isa niyang dating kapitbahay sa probinsya, kung saan, ayon sa huling balita, ay naroroon ang isa pa niyang kapatid, si Andoy. Mula nang magkalamat ang kanilang pamilya dahil sa pagkamatay ng ama at paglayas niya, hindi na sila nagkita. Ngunit sa muling pagkontak, pumayag si Andoy na makipagkita. Ang tagpo nila ay nangyari sa isang parking malapit sa paaralan ni Kiko. Pagdating ni Andoy, hindi na napigilan ni Lyra ang emosyon. Niyakap niya ang kapatid ng mahigpit habang umiiyak. Patawad kung iniwan ko kayo. Wala akong mukhang ihaharap sa inyo noon. Wala kang dapat ihingi ng tawad, ate, sagot ni Andoy. Kung alam mo lang kung gaano ko ipinagdasal na mabuhay ka pa. Akala namin patay ka na. Pero ngayong magkaharap tayong muli, sapat na yon. Nakaupo lang si Zayed sa di kalayuan, pinapanood ang tagpong iyon. Tahimik siyang ngumiti. Isa na namang pinto ng nakaraan ang nalinis. Habang dumadaloy ang mga linggo, naging mas aktibo si Lyra. Hindi lang siya pumapasok sa vocational class araw-araw, siya rin ay tumutulong sa mga social workers na nakikisalamuha sa mga batang palaboy. May mga araw na sinasamahan niya ang mga volunteer sa feeding program ni Zayed Foundation na itinatag para sa mga kabataan sa kalye. Hindi siya bayad, ngunit masaya siya. Sa bawat batang tinutulungan niya, para bang unti-unting gumagaan ang konsensya niya na kahit wala siyang sariling anak, naging ilaw pa rin siya sa iba. Sa isang volunteer meeting, inanyayahan siyang magsalita. Manginginig pa ang kanyang boses, ngunit lakas loob niyang tumayo. Hindi ako edukado, hindi ako sikat. Isa lang akong babae na minahal ang mga batang hindi sa akin. Pero sa panahon ngayon, hindi na kailangan ng diploma.
para maging tao. Ang kailangan ay puso, at kung may puso kayong magmahal, may kakayahan din kayong magbago ng buhay. Pagkatapos ng talumpating iyon, napalapit sa kanya ang ilang miyembro ng foundation. Isa roon ang operations manager na si Clarice. Miss Lira, kung okay lang sa'yo, gusto ka sana naming kunin bilang admin assistant dito sa local office ng foundation. Napatingin si Lira kay Zayed na tahimik lang sa isang gilid ng kwarto. Tumango si Zayed, hindi dahil sa siya ang may desisyon, kundi dahil nakikita niyang handa na si Lira. Handa na akong muling magtrabaho, sagot ni Lira. Maraming salamat. Pag-uwi nila ng araw na iyon, tahimik ang biyahe. Habang nasa loob ng sasakyan, napatingin si Lira sa labas. Sa mga batang naglalaro sa kalsada, sa mga jeep na puno ng pasahero, at sa mga lumang gusali. Lahat iyon ay mahagi ng kanyang mundo dati. Pero ngayon unti-unti na siyang bumabawi. Alam mo, Zayed, sambit niya habang tahimik ang buong kotse. Ngayon ko lang ulit naramdaman na may silbi ako. Matagal ko nang tinanggap na baka wala na akong puwang sa lipunan. Pero ngayon, parang nabubuo ulit ako. Tinapik ni Zayed ang kanyang kamay. You've always had a place, Lira. You just needed the chance to see it again. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ni Kiko at Ria. Bitbit ni Kiko ang isang papel. Drawing nila ni Lira na may nakasulat na super nanay. Niyakap ni Lira ang mga bata. Huminga siya ng malalim, sabay lingon kay Zayed. At sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng buo. Hindi pilit, hindi may alinlangan. Ngunit may kabuuang pagtanggap sa bagong kabanata ng kanyang buhay. Mula sa isang babae na palaging tinanggihan, ngayoy isa na siyang ina, kapatid, volunteer at tao na muling nagtatayo ng sariling mundo. Hindi pa tapos ang laban, pero may gabay na siyang kasama. Hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang kaibigan. Hindi nagtagal. Naging usap-usapan sa social media at ilang mga charity circles ang kwento ni Lira. Isang dating palaboy na ngayon ay katuwang ng isang malaking foundation na tumutulong sa mga kapwa niya dating nasa laylayan. May ilang local bloggers na nag-feature sa kanya matapos siyang mapiling isa sa mga representative ng programang Walang Naiiwan, isang inisyatiba ni Zayed para sa reintegration ng mga informal settlers. Ngunit habang dumarami ang humahanga, dumarami rin ang mga matang mapanuri, mapanira at mapagmatyag. Sa isang event kung saan nagsalita si Lira bilang panauhing tagapagsalita, dumalo ang ilang personalidad sa NGO world. At kasama rito ang isang dati niyang pakilala na si Meryl, dating kasamahan sa isang fast food chain bago siya tinanggal sa trabaho dahil sa sobrang pagod at pagkakatulog sa pantry. Aba, hindi ako nagkakamali. Sambit ni Meryl habang lumapit sa likod ni Lira pagkatapos ng event. Ikaw nga to, ikaw yung dati naming kasama na inaabot ng antop sa shift. Gulat ako. Assistant ka na ngayon sa foundation ng isang bilyonaryo? Napalingon si Lira. Hindi agad siya sumagot. Kita sa mata ni Meryl ang hindi pagkatuwa at may halong inggit sa paraan ng kanyang pagkakasabi. Marami nang nagbago, Meryl. Mahina niyang tugon. Yun na nga, bigla-bigla, may sponsor. Ang bilis ng swerte mo, ano? Kung sino pa yung walang diploma, siya pa ang nakaangat. Tiningnan nito si Zayed na nasa di kalayuan, kausap ang ilang organizer. Baka mamaya, yan lang pala talaga ang puhunan mo, ang magpabede sa mayaman. Napakuyong ng kamao si Lira pero pinigilan ng sarili. Sa halip, tinalikuran niya si Meryl at naglaad palayo. Ngunit sa kanyang likod, ramdam niya ang mga mata ng inggit at panghuhusga. Hindi ito ang unang pagkakataong maririnig niya ang ganitong akusasyon. At alam niyang hindi ito ang huli. Kinagabihan, habang naguhugas ng plato sa bahay, tahimik lang siya. Napansin ni Zayed ang bigat sa kilos niya. May problema ba? Tanong nito. Wala, baka pagod lang ako, sagot ni Lira. Pero halatang may bumabagadog sa kanya. Hindi ako tanga, Lira. I'm sorry, I can't assist with that request. I'm sorry, I can't assist with that request. Hindi ba nakakagulo sa imahe mo na isang tulad ko ang kaibigan mo? Hindi agad nakasagot si Zayed. Ngunit sa halip na sumagot, tumayo siya, lumapit sa drawer sa sala,
at inilabas ang ilang mga sulat mula sa kanyang opisina sa Dubai. Isa roon ay isang confidential memo mula sa isa sa mga foreign investors ng kumpanya nila na nagsasabing hindi raw maayos sa PR image ng Al Mansur Holdings ang pakikipag-ugnayan niya sa isang babaeng walang background, walang pedigree, at may lumang istorya ng paglalaboy. Alam mo bang ilang beses nang sinubukan akong pagbawalan ng mga advisor ko? Wika niya, iniaabot ang papel. Pero hindi ko sila pinansin. Lira, hindi kita pinili para lang sa proyekto. Pinili kita kasi alam kong karapat-dapat kang paniwalaan. Kahit pa mundo ang bumangga, hindi ko babawiin yun. Hindi napigilan ni Lira ang lumuha. Isang bahagi ng puso niya ay parang biglang gumaan. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, may isa pang problemang lumutang. Kinabukasan, habang nasa opisina siya ng foundation, tinawag siya ni Clarice. Lira, may isang blog article na lumabas. Hindi ito galing sa atin, pero viral na. May lumang litrato ka habang nasa ilalim ng tulay. Punit ang damit, may hawak kang lalagyan ng kaning baboy. May caption pa na, ito ba ang bagong mukha ng empowerment? Biglang nanlamig ang kamay ni Lira. Ipinakita ni Clarice ang screenshot. Mabilis na sumisikat ang post. May mga komentong supportive. Pero mas marami ang mapanira. Hindi mo ba alam kung sino ang nag-post? Tanong ni Zayed na dumating kasunod ni Clarice. Wala pang impormasyon. Pero base sa mga komento, parang may mga intentional na account na nagpapaalat ng istorya. Malamang galing ito sa Dubai site, sir. Sagot ni Clarice. Naglakad si Zayed papasok ng opisina. Halatang hindi siya natutuwa. Kinuha niya ang cellphone at tinawagan ang kanyang team abroad. This is Zayed. I want you to trace the IP address of that blog post, and I want it down. I want to know who paid for it. And if I find out it came from one of our people, you know what to do. Nilingon niya si Lira at marahan niyang hinawakan ang balikat nito. Walang sinuman ang may karapatang sirain ka. Hindi habang ako ang nasa tabi mo. Napahikbi si Lira. Hindi dahil sa takot, kundi sa wakas, naramdaman niyang hindi na siya kailangang lumaban mag-isa. Sa loob ng gabi, habang himbing na natutulog sina Kiko at Ria, nakaupo si Lira sa sofa, tahimik na binubuo ang isang liham. Hindi para kay Zayed, kundi para sa sarili niya. Minamahal kong Lira, hindi ikaw ang basurang sinasabi nila. Hindi ikaw ang inaakalang mahina, marumi at ginagamit ang awa ng iba. Ikaw ang babaeng hindi bumitaw kahit kinukutya. Ikaw ang babaeng hindi sumuko kahit nasira na ang mundo niya. At ngayon, ikaw ang babaeng nagsisimula ulit, hindi para patunayan ang sarili, kundi para tanggapin ito. Sa unang pagkakataon, tinapos niya ang liham na may pirma. At habang inilalagay niya ito sa kanyang bag, nagdesisyon siyang bukas ng umaga, pupunta siya sa social media office ng foundation at magsusulat ng sariling pahayag. Hindi bilang depensa, kundi bilang kwento ng katotohanan. Dahil minsan, ang pinakamabisang paraan para patahimikin ang mundo ay ang marinig ito mula sa babaeng piniling manahimik. Naging tahimik ang sumunod na mga araw matapos lumabas ang issue. Sa tulong ni Zayed at ng kanyang legal team, na-trace nila ang blog na nagpakalat ng mapanirang litrato ni Lira. Ayon sa ulat, isa itong anonymous PR firm na madalas gamitin ng mga aaway sa negosyo ni Zayed sa Dubai. Hindi direktang napatunayan kung sino ang nagbayad, ngunit may hinala si Zayed, isa sa mga matagal ng kaalyado ng pamilya nila na ngayon ay lumilihis ng landas at lihim na konektado sa isang babaeng matagal nang may interes sa kanya. Hindi ka pwedeng saktan kung hindi sila natatakot sa kung anong meron ka, sabi ni Zayed kay Lira habang magkaharap sila sa coffee shop ng foundation office. You're starting to shine, Lira. And some people hate the idea of someone like you proving them wrong. Ngumiti si Lira pero halata sa kanyang mga mata ang pagod. Minsan hindi ko na alam kung anong laban pa ba ang kailangan kong pagdaanan. Wala na. Panahon na para ikaw naman ang panigan ng pagkakataon. Ngunit tila sinusubok muli ng tadhana ang kanyang tibay. Ilang araw matapos ang usapin sa blog,
isang malakas na balita ang gumulantang sa kanya. Habang nasa training session siya, kasama ang ibang admin staff, nagring ang kanyang cellphone. Hindi pamilyar ang numero, ngunit sinagot niya pa rin. "Hello, si Lyra po ba ito?" Tanong ng boses sa kabilang linya. Isang matandang lalaki ang tono. "Opo, sino po sila?" "Si Mang Efren ito, yung dating nakatira sa ilalim ng tulay, yung kasamahan mo dati. Nasa ospital po ako ngayon, may nangyari sa lumang lugar natin." Nabingi si Lyra sa sumunod na sinabi ng matanda. Nasunog po ang ilalim ng tulay. Wala na lahat ng gamit ng mga bata roon. Maraming nadamay. May mga sugatan. At si Baste, yung isa sa mga batang inampun mo noon, wala pa ring makita hanggang ngayon. Parang pinupok ng martilyo ang dibdib ni Lyra. Agad siyang tumayo, hindi nagpaalam sa meeting at tinawagan si Zayed. "Mauuna na ako sa iyo roon," sabi agad ni Zayed. "Arvin is driving." Pagdating nila sa lugar, hindi makapaniwala si Lyra sa nakita. Ang dati nilang pwesto sa ilalim ng tulay ay itim na abo. May ilang tents na itinayo sa tabi para pansamantalang silungan ng mga naapektuhan. May batang umiiyak, may matandang inaatake sa hika at may mga boses na naghahanap pa rin ng nawawalang mga bata. "Baste!" sigaw ni Lyra habang nililibot ang lugar. "Baste, nandito si Ate Lyra!" Ngunit walang tugon. Sa mga mata ng mga kasamahan niya noon, puro takot at pangungulila. "Ate Lyra," lumapit ang isang batang babae na dating kasama rin niya sa lansangan. "Wala na po yung mga gamit ni Baste. Natagpuan po yung tsinelas niya malapit sa sirasirang bodega." "Baka po." "Hindi, wag mong sabihin yan. Mabilis niyang putol. Hahanapin natin siya." Maging si Zayed ay napaluhod sa dami ng nasirang buhay at gamit sa lugar. Agad niyang pinakilos ang kanyang team upang maghatid ng relief goods at emergency shelter sa mga nasunugan. May mga doktor, nurse at volunteer na dumating mula sa foundation. Ngunit si Lyra, hindi pa rin mapakali. Hindi siya mapalagay, hindi siya makakain, at sa tuwing tatawagin siya ni Kiko o Ria, ngingiti lang siya kahit pilit at lalabas ng silid upang muling makipag-ugnayan sa mga otoridad tungkol sa nawawalang bata. Isang gabi, habang gising pa si Lyra, pumasok si Zayed sa sala at naupo sa tapat niya. "Kumain ka muna," ani Zayed habang inilapag ang sopa sa mesa. "Hindi ako gutom," sagot ni Lyra. "Alam kong hindi mo siya nakakalimutan, pero hindi mo rin pwedeng pabayaan ang sarili mo. Kinalangan ka pa rin ni Kiko at Ria." Hindi sumagot si Lyra. Sa halip, nilabas niya ang isang lumang sketchbook na hawak ni Baste noong huli silang nagkita. May drawing ito ng isang malaking bahay na may halaman sa labas, at sa itaas ng bahay ay may drawing ng araw at ulap. Gusto niyang maging arkitekto. Laging sinasabi sa akin yan. Pero ngayon baka hindi na siya umabot. Bulong niya, halos hindi naririnig. Biglang napuno ng luha ang kanyang mga mata. Tumayo siya at naglakad palabas ng sala. Sumunod si Zayed. "Lyra, ayoko muna ng kahit anong tulong. Ayokong ipilit mong ayusin ang lahat. Hindi mo kayang ibalik ang batang yon. Zayed, wala kang magagawa para mapawi tong sakit na to." Tahimik si Zayed. Hindi siya umalis. Hindi siya umalis kahit binagsakan siya ng pinto. Kinabukasan, hindi lumabas si Lyra. Hindi rin siya pumasok sa opisina. Ngunit bandang hapon, kumatok si Arvin sa kanilang pinto at may dalang balita. Nakita na si Baste, aniya, habang nanginginig ang boses. Pero nasa ospital siya. Nasugatan ang likod niya. Tinulungan ng isang matandang magbabalot. Dinala siya sa infirmary. "Baka gusto mong puntahan." Hindi nag-aksaya ng oras si Lyra. Agad siyang sumakay sa kotse ni Zayed. Pagdating sa ospital, nakita niya si Baste. May benda sa likod, payat, nanginginig. Ngunit buhay. Buhay pa rin. Lumapit si Lyra at walang salitang yumakap sa bata. "Ate Lyra," mahinang sambit ni Baste. "Akala ko iiwan mo na ako." "Hindi kita iiwan. Hindi kita kailanmang iiwan." At sa ospital na iyon, sa silid na amoy gamot at antiseptic, natutunan muli ni Lyra ang isa pang leksyon na kahit gaano kalalim ang sugat, basta't may nagmamahal, may panibagong simula. At si Zayed, tahimik na nakatayo sa likod nila, pinunasan ang gilid ng kanyang mata. Sa unang pagkakataon, nasaksihan niyang ang totoong bayani ay hindi yung may kayang magligtas gamit ang kayamanan,
kundi yung may lakas ng loob magmahal sa mga oras na halos wala nang natitira. Lumipas ang mga linggo mula nang masalba si Baste, ngunit ang alaala ng trahedya ay nanaili pa ring sariwa sa isip ni Lira. Sa bawat oras na tumitingin siya sa mga bata, kay Kiko, kay Ria at ngayon pati kay Baste, parang lalo niyang naiintindihan ang bigat ng pagiging isang ina kahit hindi man siya ginantimpalaan ng mismong karapatan sa dugo. Hindi na siya nagtanong kung bakit siya pinili ng tadhana na maging ina ng mga iniwan, ng mga inanggihan, ng mga itinapon. Ang mas mahalaga sa kanya ngayon ay ang patuloy na pagyakap sa kanila, anuman ang mangyari. Maging ang relasyon nila ni Zayed ay lumalim hindi sa paraan ng magkasintahan, kundi sa katahimikan ng dalawang kaluluwang dumaan sa parehong pagkawasak. Hindi man sila madalas mag-usap ng mahaba, sapat na ang mga tingin, mga simpleng hapunan at mga hakbang na sabay nilang nilalakad sa mga proyekto ng foundation. Parang dalawang taong bumubuo ng bahay hindi para sa kanila, kundi para sa iba pang nawalan ng tahanan. Isang araw, habang abala si Lira sa pag-aasikaso ng mga papeles para sa upcoming charity event, nilapitan siya ni Clarice. "Lira, may magandang balita. Napili ka ng Central Office bilang pangunahing tagapagsalita para sa annual charity gala. Ikaw ang magiging muka ng programa sa taong ito." Napahinto si Lira sa pagsusulat. "Ako? Oo, at hindi lang yan, Lira. Ikaw rin ang irerekomenda naming maging Regional Project Coordinator. Hindi lang assistant, buong team na ang pamumunuan mo." Natahimik siya. Parang hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa o matakot. Parang biglang naging napakabigat ng mundo sa balikat niya. "Sigurado ka ba?" tanong ni Lira. "Kasi hindi ko pa rin nakikita ang sarili ko sa entablado, sa spotlight, sa mga press release. Sigurado ako at higit sa lahat, nakikita ka ng mga taong natulungan mo at kailangan nila ng isang tulad mo." Kinausap siya ni Zayed nang malaman ang balita. Sa loob ng isang meeting room, magkatabi silang nakaupo, habang hawak ni Lira ang draft ng speech na gusto nilang ipabasa sa kanya. "Hindi ko alam kung kaya ko to, Zayed," bulong niya. "Kaya mo. Hindi mo kailangang magsalita bilang bayani. Magsalita ka bilang ikaw, bilang Lira. Yun lang ang hinihintay ng mga tao." Nang dumating ang araw ng charity gala, napuno ang venue ng mga bisita mula sa iba't ibang panig ng bansa. Businessmen, NGO leaders, public officials, at mga dating benefactors ng foundation. Suot ni Lira ang isang simpleng long dress na kulay garing, disenyong gawa ng isang lokal na couturier na dati ring itinaguyod ng kanilang programa. Wala siyang alahas, wala siyang mamahaling makeup. Pero sa bawat yapak niya patungong entablado, napapatingin ang lahat. Pag-akyat niya sa entablado, hindi agad siya nagsalita. Tiningnan muna niya ang paligid. Sa isang mesa sa unahan, naroon si Zayed, nakaupo, tahimik, nakatingin sa kanya na para bang sinasabi, "Wala kang dapat ikatakot. Andito lang ako." "Magandang gabi po," panimula ni Lira. "Ako po si Lira. Dati po akong basurera. Isang taong walang ID, walang tahanan, walang pinag-aralan, at walang tiwala sa sarili. Dati, hindi ako pinapapasok sa opisina dahil sa amoy ko. Dati, binabato ng tingin ng mga tao ang bawat hakbang ko." Huminto siya sandali, humugot ng malalim na hininga. "Pero ngayon, hindi ko nais na alalahanin niyo ako bilang kawawa. Gusto kong maalala niyo ako bilang tao. Isang taong hindi sumuko, isang taong bumangon, at isang taong tinanggap, hindi dahil sa ganda, sa diploma o sa yaman, kundi dahil may isang taong naniwala na ako ay may halaga." Pumalakpak ang buong audience. Tumayo si Zaid at hindi napigilang mapangiti habang pinupunasan ang gilid ng kanyang mata. Pagkababa ni Lira ng entablado, nilapitan siya ng isang batang babae na mukhang wala pang 10 taong gulang. "Ate, totoo bang pwede ring magbago yung katulad ko?" Lumuhod si Lira, hawak ang maliit na kamay ng bata. "Oo, basta maniwala ka. At kahit kailan,
Huwag mong hayaang sabihin ng iba kung sino ka. Ilang araw matapos ang gala, sa loob ng opisina ng foundation, habang tahimik na naglalagay ng mga bagong donasyon si Lyra sa inventory, lumapit si Zayed at humawak sa gilid ng mesa. Gusto kong magpasalamat sa iyo, Ania. Dahil saan? Dahil ipinakita mo sa akin kung ano talaga ang halaga ng pagtupad sa pangako. Wala naman akong ginawa, Zayed. Tinulungan mo lang akong bumangon. Lyra, hindi ikaw ang tinulungan ko. Ako ang tinulungan mo. Sa binami-rami ng mga taong nakilala ko sa buhay na ito, lahat sila gustong kunin ang meron ako. Ikaw lang ang taong tinanggap ako kahit wala akong wala. Kaya kung meron man akong dapat pasalamatan, ikaw yon. Napatingin si Lyra sa kanya. Dahan-dahang lumapit si Zayed at sa unang pagkakataon, inabot niya ang dalawang kamay ni Lyra. Mahigpit, may paggalang. Hindi ko alam kung anong mangyayari bukas. Baka matawag ako pabalik sa Dubai. Baka lumayo ako para sa negosyo. Pero gusto kong malaman mo, kahit sa ang panig ako ng mundo, dala-dala kita. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Lyra, may halong kaba. Ikaw ang dahilan kung bakit hindi ko kinakalimutan kung paanong maging tao. At kung kailan mo ako kailangan. Hindi ako mawawala. Tumango si Lyra. Walang halong pangako, walang halong romansa, pero may kabuuang pagtanggap. Tanggap niya na hindi siya reyna ng isang kaharian. Hindi siya bida sa fairy tale. Pero sa kwentong totoo ng dalawang taong nagtagpo sa baha, nasugatan sa kahirapan at muling binuo ng tiwala, doon siya naging totoo. At sa gabing iyon, habang binabasahan niya ng kwento sina Kiko, Ria at Baste bago matulog, sabay-sabay silang yumakap sa kanya. Ma, sabay-sabay nilang tawag. Napangiti siya, napahawak sa puso at bulog niya sa sarili. Ito na yun. Ito ang tahanan ko. Walang trono, walang korona. Pero sa puso ng mga batang dati walang pangalan, si Lyra na ang prinsesa. At sa simpleng taong tulad ni Zayed, siya ang dahilan kung bakit sulit balikan ang lupaing minsang iniwan para lang muling maniwala sa kabutihan. Magkakaibang kulay ng umaga ang sumalubong sa bagong yugto ng buhay ni Lyra. Kung dati, ang araw niya ay nagsisimula sa ingay ng kalsada, sa gutom ng tiyan at sa pag-aalala kung may makakain ba ang mga bata sa maghapon. Ngayon, ibang klasing gising ang kinahaharap niya. Sa bawat umaga, may liwanag ng pag-asa. Sa bawat pagbukas ng bintana, may pag-alaala ng kung paanong unti-unti niyang binuo ang sarili mula sa pinakailalim. Sa loob ng isang taon, napansin ng mga tagapamahala ng Zayed Foundation ang pagiging epektibo ni Lyra hindi lang bilang coordinator kundi bilang leader na hinahangaan ng mga nasa grassroots. Mula sa mga bata sa kalye hanggang sa mga solo parent na dating walang access sa serbisyong medikal at edukasyon, naging tinig si Lyra ng mga hindi marunong o takot magsalita. Lyra, pinatawag ka ni Sir Zayed sa main office. Wika ng secretary ni Clarice, isang hapon habang abala si Lyra sa warehouse ng mga donated supplies. May problema ba? Tanong niya agad na kinabahan. Hindi raw. May ipapakita lang sa'yo. Naglakad siya patungong opisina. Nagtataka pero sinabayan na rin ng kaba. Pagpasok niya sa conference room, bumungad agad si Zayed. Suot ang simpleng polo shirt at may hawak na folder. Nakangiti ito, pero halatang may sinserong laman ang ekspresyon. Upo ka muna, Ania. Umupo si Lyra sa kabilang dulo ng lamesa. Tahimik, naghihintay. Inaprubahan na ang proposal na ipinasok natin 3 buwan na ang nakakaraan, simula ni Zayed. Yung Regional Learning Center sa Tondo. At gusto kong ikaw ang manguna rito. Hindi agad nakasagot si Lyra. Tumingin siya sa folder na hawak ni Zayed. Nakasaad doon ang plano, isang permanenteng pasilidad para sa street children. May silid-aralan, sariling kitchen, mini-clinic at open-air library. May lugar din para sa mga solo parent na gustong matuto ng livelihood skills habang ang kanilang mga anak ay nasa klase. Zayed,
yung ganitong klasing proyekto, dati ko lang tong pinapangarap. Pero ako, tanong ni Lyra, halos hindi makapaniwala. Walang mas may karapatang manguna rito kundi ikaw. Ikaw ang buhay na ebidensya ng kung anong kayang mabuo mula sa mga taong dati itinutulak lang sa tabi. Napapikit si Lyra, pinipigilang maluha, para bang lahat ng sugat, pagod at panghihina na dinanas niya dati ay biglang bumigat sa balikat, pero sa parehong pagkakataon ay gumaan sa puso. Pagkatapos ng lahat, pinili pa rin siya ng mundo, hindi bilang biktima, kundi bilang tagapagdala ng pag-asa. Ilang buwan ang lumipas at sinimulan na ang konstruksyon ng Regional Center. Si Lyra ang personal na tumutok sa disenyo ng pasilidad. Lahat ng detalye, mula sa lapad ng lamesa hanggang sa uri ng pintura sa pader, ay inakma niya sa kung ano ang alam niyang kailangan ng mga batang tulad ni Kiko, Ria at Baste. Ang gusto ko, yung bawat dingding ay may kulay, walang masyadong puti. Para pag pumasok ang bata, hindi niya maramdaman na nasa institusyon siya. Gusto ko maramdaman niyang tahanan to, paliwanag ni Lyra sa team ng arkitekto. Copy po, Ma'am Lyra, sagot ng lead architect. Pasensya na po kung hindi namin agad naisip yan. Ang galing niyo po mag-isip. Mumiti lang si Lyra. Hindi dahil magaling ako. Dahil dati, ako yung batang gustong umalis sa eskwelahan dahil masyadong maputi ang pader at parang ospital ang amoy. Maging ang mga bata ay sumasama sa site inspection. Si Kiko, kahit pumapasok na sa regular na school bilang grade 4, ay laging excited tuwing bibisita sa construction site. Ate Lyra, wika niya minsan, kapag natapos to, ako ang unang magvo-volunteer. Ako ang magpupunas ng lamesa. Oo, pero kailangang mag-aral ka pa rin ha. Sagot ni Lyra habang pinapahira ng bimpo ang pawis sa batok ng bata. Promise po, gusto ko ring magtayo ng ganyang lugar pagtanda ko. At sa tuwing naririnig niya ang mga salitang iyon, lalong lumalalim ang pangako niya sa sarili na hindi na kailanman mapapabayaan ang mga batang tulad niya noon. Sa pagbubukas ng unang bahagi ng pasilidad, isang simple pero makabuluhang programa ang idinahos. Naroon ang mga dating beneficiaries, ilang opisyales mula sa local government, mga private donors at syempre si Zayed. Muli siyang nakaupo sa unahan, suot ang pinakasimpleng kasuotan na kayang ipresenta ng isang prinsipe. Tinawag si Lyra upang magsalita sa entabladong may likurang mural na nilikha ng ilang street kids. Isang larawang may mga kamay na magkakakapit. Isang araw na sumisikat sa ibabaw ng lungsod. Tumayo si Lyra at humawak sa mikropono. Hindi ko po alam kung kailan ako unang tinanggap ng lipunan. Pero ang alam ko, tinanggap ako ng isang tao nung panahong hindi ko na kayang tanggapin ang sarili ko. Tinanggap ako ng mga batang ni hindi ako kadugo. Pinanggap ako ng mga taong nakita ang puso sa likod ng sugat at hindi ang dumi sa katawan. Mula sa audience, nakita niyang ngumiti si Zayed. Kasabay nito, isa-isang tumayo si Kiko, Ria at Baste sa tabi ng entablado. May hawak silang cardboard sign na pininturahan nila mismo. Ang una, salamat sa'yo, Ma. Ang pangalawa, wala kaming dugo, pero puso ang nagdikit sa atin. Ang huli, dito nagsimula ang bago naming umaga. Hindi na napigilan ni Lyra ang mga luhang matagal na niyang pinipigilan. Bumaba siya sa entablado, niyakap ang mga bata, at sa gitna ng palakpakan at iyakan ng mga nanonood, bumalot sa buong silid ang isang katahimikang puno ng pangunawa at pag-asa. Sa kabila ng lahat, ang bahang sinalubong nila noon, ang apoy na sumubok sa kanya, ang mga matang humusga, at ang mundo na minsan siyang itinapon. Heto na siya, hindi bilang milagro, kundi bilang bunga ng pagtitiis, kabutihan at pag-ibig na walang kondisyon. At si Zayed, tahimik na lumapit sa kanila at ibinulong sa kanya, tama ka, hindi lang ako ang bumalik para sa'yo. Bumalik din ang liwanag sa mundo natin dahil pinili mong buksan muli ang puso mo. At sa araw na iyon, sabay-sabay silang lumakad palabas ng gusali, tinatanggap ang buhos ng bagong umaga na sa wakas. Kanila na rin,
Lumipas ang mga buwan mula nang opisyal na mabuksan ang Learning Center sa Tondo. Sa bawat araw na lumilipas, unti-unting naging parte ng komunidad si Lyra, hindi lamang bilang coordinator, kundi bilang ina, kapatid, kaibigan at gabay. May mga batang natutong bumasa dahil sa kanya. May mga nanay na muling natutong mangarap ng kabuhayan at may mga ulilang natuto ulit ngumiti. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, nanatiling payak ang kanyang pamumuhay. Nakatira pa rin sila sa parehong apartment. Hindi marangya, pero kumpleto. May lamesang may ulam sa bawat hapunan. May palanggana ng mainit na tubig tuwing gabi. At may himig ng tawanan mula sa 3 batang itinuring niyang kayamanan. Hindi na rin ganoon kadalas dumalaw si Zayed. Ngunit kapag dumarating siya mula Dubai, lagi siyang tahimik na bumibisita sa center, nakaupo sa mga bench na gawa sa recycled wood, at pinapanood si Lyra habang nagtuturo ng storytelling sa mga bata. Wala nang kailangang sabihin, sapat na ang presensya, sapat na ang katahimikan. Isang araw ng Sabado, habang abala si Lyra sa pagbibilang ng attendance sheet ng mga bata, lumapit si Clarice. Lia, may paparating na guest mula sa international arm ng foundation. Gusto nila ikaw ang sumalubong. Ha? Bakit ako? Hindi ba pwedeng si Sir Arvin o si Beth? Hindi, ang sabi nila, ikaw ang dahilan kung bakit sila pumayag na ponduhan ang expansion project. They want to meet the woman who became the soul of this place. Napayuko si Lyra. Ako lang naman po to. Isa lang akong babae na minsang walang pangalan. No, sagot ni Clarice. Ikaw si Lyra at kung alam mo lang kung gaano karaming buhay na ang nabago ng pangalan mo. Kinabukasan, dumating ang mga bisita. Kasama sa entourage ang isang babaeng British, isang Arabong businessman at 2 kinatawan mula sa European Relief Agency. Habang nililibot ni Lyra ang facility, isa sa mga bisita ang napahinto sa harap ng mural na mga kamay sa likod ng gusali. Who designed this? Tanong ng British na babae. I didn't, sagot ni Lyra. But the idea was mine. I told the kids that healing begins when we reach for each other. Napangiti ang babae. You don't sound like someone who just read that from a book. Because I didn't, sagot ni Lyra. I lived it. Pumalakpak ang babaeng bisita. That's what we came here for. Sa pagtatapos ng araw, ibinigay kay Lyra ang kopya ng approval document para sa panibagong learning hub. Sa ibang lungsod, sa ibang grupo ng mga batang kailangan ng panibagong simula. Ngunit bago tuluyang matapos ang event, lumapit si Zayed, suot ang simpleng barong, bitbit ang isang envelope. May isang hiling akong matagal ko nang gustong itanong, wika niya. Anong hiling? Tanong ni Lyra, nakatingin sa kanya habang naglalakad silang dalawa sa garden ng pasilidad. Pwede bang bumalik ka sa Dubai? Hindi para tumira, kundi para ikwento mo mismo ang kwento mo sa mga kabataang Arabo na nawawalan na ng direksyon sa buhay nila. Nagulat si Lyra. Ako? Doon? Oo. Kasi hindi ka lang boses ng mga bata sa Pilipinas. Ikaw ang boses ng lahat ng taong pinatumba ng mundo pero piniling bumangon. Ilang araw ang lumipas, pinagnilayan ni Lyra ang alok. Hindi madali. May kaba, may alinlangan. Ngunit sa dulo, pinili niyang tanggapin ito. Hindi para sa sarili, kundi para sa mga batang tulad ni Kiko, Ria at Baste na minsang natutong maniwala sa kanya dahil nakita nila siyang lumaban. Pagdating nila sa Dubai, sinalubong sila ng malamig na hangin at kakaibang tanawin. Mataas ang mga gusali, moderno ang lahat. Pero naramdaman ni Lyra ang parehong takot na naramdaman ni Zayed nang una silang magkakilala. Ang pakiramdam ng pagiging maliit sa mundong puno ng kinang at estruktura. Walang masyadong palakpakan dito. Babala ni Zayed bago siya umakyat sa entablado ng isang youth conference. Pero kapag sinabi mong totoo ang kwento mo, maniniwala sila. Tumango si Lyra. Habang hawak ang mikropono, tumitik siya sa mga estudyante. Mga batang Arabo, mga anak ng prinsipe, mga tagapagmana ng yaman. Hindi ako edukado sa unibersidad, pero edukado ako sa gutom, sa ulan, sa baha,
Sa pagkabigo, sa amin, hindi grado ang sukatan ng katalinuhan, kundi kung paano ka bumangon kahit wala ka ng inaasahan. Tahimik ang buong silid, walang isang gumalaw. Ngunit sa dulo ng kanyang salita, isa-isang pumalakpak ang mga bata. Hindi dahil nabilib sila sa istorya ng tagumpay, kundi dahil naramdaman nila ang totoo. Pagbalik nila sa Pilipinas isang hapon, habang nagbibilad si Lira ng mga nilabhan sa likod ng apartment, lumapit si Zayed. Bitbit nito ang isang tasa ng tsaa at isang maliit na kahon. "Anong laman yan?" tanong ni Lira. "Wala, pero gusto kong tanungin ka." "Tanungin ako saan?" "Lira, kung hindi ako prinsipe, kung wala akong pera, kung ako lang ay isang ordinaryong lalaking natutulog sa ilalim ng tulay, tatanggapin mo ba ako bilang Zayed?" Napatingin si Lira sa kanya, napabuntong hininga. Tumigil sa ginagawa, lumapit at marahang ngumiti. "Matagal na kitang tinanggap bilang Zayed, hindi bilang prinsipe, hindi bilang tagapagligtas, kundi bilang taong, sa kabila ng lahat, piniling manatili. Hindi na kailangang sagutin pa ang tanong." Sa pagitan ng simpleng ngiti, ng hangin na dumarampi sa mukha nila, at ng mga tawanan ng mga bata sa loob ng bahay, naroroon na ang sagot. At sa silid na iyon, walang korona sa ulo ni Zayed, wala ring trono sa paanan ni Lira. Ngunit sa mundo nilang ginising ng katotohanan at kabutihan, sila ang hari at reyna ng mundong binuo sa gitna ng sugat, pag-asa at pangako. Hindi lahat ng prinsipe ay may korona. Minsan, ang tunay na prinsipe ay yung marunong lumuhod sa lupa, yumakap sa sugatang kaluluwa at tumupad sa pangakong binalikan niya ang isang kaibigang minsang sumagip sa kanya sa gitna ng baha.